Ikapitong aralin, pagsulat ng maikling balita, editorial, at iba pang bahagi ng pahayagan. Kumusta? Maligayang pagbabalik. Natutuwa akong makita kayong muli. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Muli ninyo akong samahan para sa ating panibagong aralin. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda mo ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makakapag-aral. Sa linggong ito ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang balita? Ano-ano ang mga katangian at akbang sa pagsulat ng balita? Ikalawa, ano ang editorial? Ano-ano ang uri at bahagi nito? At ikatlo, ano ang mga tuntunin sa pagsulat ng editorial? Ano ang balita? Ano-ano ang mga katangian at akbang sa pagsulat ng balita? Balita. Ang balita ay nagbibigay ng magagamit na impormasyon sa pang-araw-araw. Maaaring ito ay tumutukoy sa kasalukuyang kalagayan ng isang lugar o ng mga tao, o kaya sa pareho. Sa bawat oras may balitang makakalap, kahit sa mga simpleng daanan malapit sa ating mga tahanan. Mga katangian sa pagsulat ng isang balita. Una, wastong nilalaman ng impormasyon tulad ng pangalan, petsa at pangyayari. Iwasan ang maling impormasyon upang mapanatili ang kredibilidad ng inyong isinusulat na balita. Ikalawa, wastong timbang ng mga mahalagang pangyayari. Masusing sinuri at sinaliksik batay sa kahalagahan at katotohanan nito. Ito ay dapat may basihan at katibayan. Ikatlo, walang kinikilingan at pansariling interes sa pagsulat. Iwasan ang pagbibigay kiling o pabor sa isang tao, kumpanya o kagawaran upang maging patas ang balita upang di maging tampulan ng issue o kontrobersiya. Ikaapat, maiksi at malinaw na ibinabahagi ang detalye ng balita. Maging sakto at sigurado sa mga impormasyong isusulat. Iwasan ang maging maligoy upang di mabagot ang mambabasa. Ikalima, sumasagot sa mga katanungan na ano, sino, kailan, saan, bakit at paano. Mga hakbang sa pagsulat ng balita. Una, pagbuo ng pamagat. Nakapaloob ang kaisipan na nais isulat. Ito ay dapat makatawag pansin sa mga mambabasa. Ikalawa, pangangalap. Nangangalap ng sapat na impormasyon tungkol sa naisusulat. Ang nilalaman ay batay sa pananaliksik at hindi haka-haka lamang. Ikatlo, pagpaplano. Masusing pinag-iisipan ang laman ng isusulat na balita. Ikaapat, pagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro. Hanggat maaari, ang isusulat ay naaayon sa issue na nais ipaalam sa mambabasa at may kabuluhan. Iwasan ang paglalagay ng sariling opinyon sa balita. Ang balita ay batay sa katotohanan. Ikalima, nakapupukaw ng atensyon sa bumabasa. Ang balita ay nakatatawag pansin sa mambabasa o human interest. Ika-anim, katotohanan lamang ang isusulat na pangyayari. Iwasan ang maling balita o impormasyon dahil ang balita ay mabilis kumalat at maaaring makaimpluwensya at makapahamak sa mambabasa. At ikapito, payak at nauunawaan ng lahat ang wika o salitang ginamit. Hindi lalahukan ng mga idioma o matatalinhagang salita. Ano ang editorial? Ano-ano ang uri at bahagi nito? Editorial. Ito ay bahagi ng pahayagan na nagsisilbing sama-samang paniniwala, mga opinyon,
o kuro-kuro ng patnugot tungkol sa napapanahong issue. Ito ay tinatawag ding pangulong tudling o tinig ng pahayagan. Layunin nitong magbigay linaw sa mga issue o kaganapan. Ito rin ay naglalayong magbigay kaalaman, magpakahulugan, humikayat, at kung minsay, lumibang sa mambabasa. Tatlong bahagi ng editorial. May tatlong bahagi ang editorial o pangulong tudling. Ito ay ang sumusunod. Una, panimula. Dito binabanggit ang issue o balitang tatalakayin. Ikalawa, katawan. Sa bahaging ito, ipinapahayag ang opinyon o kuro-kuro ng patnugot. Maaaring ilahad ito sa pamamagitan ng paglalarawan, gayon din ng pro, pagpapanig, o con, pagsasalungat sa isyung tinatalakay. At ikatlo, wakas. Dito ay pinapahayag ang bahaging panghihikayat o paglalagom upang mabuo sa isipan ng mambabasa ang pananaw na nais ikintal ng editorial. Uri ng editorial. Una, nagpapabatid. Ipinaliliwanag o ipinalilinaw ang isang issue sa hangaring higit na maunawaan ang balita o pangyayari. Ikalawa, nagpapakahulugan. Binibigyang kahulugan ang isang pangyayari o kasalukuyang kalagayan sang-ayon sa paningin o pananaw ng pahayagan. Ikatlo, namumuna. Isang hayagang panunuri ngunit di naman pagbatikos tungkol sa mainit na issue. May layunin itong magmungkahi sang-ayon sa paninindigan ng pahayagan. Ikaapat, nanghihikayat. Mabisang nanghihikayat sa mambabasa upang sumang-ayon sa isyong pinanigan o pinaninindigan ng pahayagan. Ikalima, nagpaparangal o nagbibigay papuri. Nag-uukol ng papuri o karangalan sa isang tao o kabisanang nakagawa ng kahanga-hanga. At ikaanim, nanlilibang. Tumatalakay ito sa anumang panig ng buhay kaya't madalas na nakakawili ang paksa, nakalilibang sa mambabasa o nakapagbabalik ng masaya o maging sentimental na alaala. Ano-ano ang mga tuntunin sa pagsulat ng editorial? Mga tuntunin dapat sundin sa pagsulat ng editorial. Una, magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli lamang upang maakit ang atensyon ng mambabasa. Ikalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan sa paraang maayos at malinaw. Ikatlo, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Ikaapat, tapusin ng naaangkop. Bigyan ng mahusay na pagwawakas. Ikalima, tandaan ang pinakamahalagang bahagi ay ang panimula at wakas. Ika-anim, huwag mangaral o magsermon. Ilahad lamang ang mga patunay at katwiran at hayaan ang mambabasa ang gumawa ng sariling pagpapasya. Ikapito, sundin lahat ang simulain sa mabisang pagsulat. Ang kaisahan o unity, linaw o clarity, pagkakaugnay-ugnay o coherence, at diin o emphasis. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!